Alright, for today's video, latest update ho tayo dito, no? Vlog sa may Davao City and Samal Island Corrector Bridge. So April 27, 28 ngayon, no? 28. So ito yung hitsura ng ating lugar dito sa may Barangay Dizon, Hizon rather, no? Dito sa may kilometer 9, intersection din sa may Arcastillo, no? Barrio Pampanga. And ito GP Laurel Bahada. So ito yung ganap dito, as you can see dyan sa picture na yan. So dating ano yan, gasolinahan ng Caltex. And this time wala na, talagang bilalbag na siya, demolished na, dismantle na lahat. I mean hindi pa lahat, pero pa pala natira. So pero nasa mga ano na, mga 80% no, dismantled na yung area. Dahil dyan ilalagay ang poste ng tulay na magdudugtong sa Davao City and Samal Island. Ibali dyan magsisimula, no, yung approach ng tulay papuntang Samal. And exit point na rin siguro, no, nang galing Samal, although hindi pa kasi natin nakita or limited na yung mga pictures, no, mga images, samples kung saan may kita ngayong ano, yung hitsura ng tulay. Pero sige lang, pag hindi ako busy, try nating hanapin yon. At this time muna, ito muna yung papakita ko sa inyo, ha. Ito naman sa side na to, we're facing ang camera facing sa may towards northern part of Davao, sa may Saasa, papuntang Barangay Panakan, Ilang, Tibungko, Bunawan, Tagum, Panabo, ganyan ang mga lugar, no? Surigao. So ito yung direction na to. So dyan nga yan naman yung itong tulay na to, dyan naman yung approach and landing area. So kapag galing ka ng Tagum City, for example, galing ka ng Surigao, galing ka ng Butuan, tapos dumadaan ka dyan sa may dito, no, papunta ka ng Samal Island. So dyan ka aakyat ang inyong sasakyan papunta sa kabilang isla. So ang nakita natin dito na area or spacing, ano ba tawag dyan, yung diba dati kasi ano yan kahoyan, I mean damuhan, tapos may mga punong kahoy ng mangga yata yun, or anong kahoy ba yun, para hindi yata siya mangga, basta meron yan dati ng mangga. At ang andyan lang yun indication dati para malaman na dyan yung tulay dadaan is yung kulay dilaw na parang muhon kasi diba yung ano, yung naka-PPS, tapos yun dito naman yung kulay, ano ba tawag doon, basta yung dilaw. But this time kita natin dito na meron na silang mga pinaghuhukay-hukay, pinagigiba, kasi lalagyan to ng mga round culvert para sa drainage system. As we can see naman, meron na nga tayo nakita dito ano, mga nakaalagay na, naka-installed ng drainage. Kasi drainage daw muna ang ilalagay dito bago yung poste. Oo. Kasi syempre kapag magtatrabaho na sila, uulanin. So kasama yan, no, tropical country tayo dito, lagi umuulan. So ibig sabihin ho nun, yung tubig mula sa mga equipment, tulay, ganyan na gagawin, mapupunta sa drainage. So hindi makakaroon ng soil erosion, di ba? So hindi lalambot yung lupa kasi nga may drainage na nga siya, meron na siyang pattern papunta sa mga malalaking drainage pa hanggang sa papuntang ilog or sapa, hanggang sa bukana ng dagat. So ito yung ano, itsura dito. Latest update lang to. Bali, ang mga property kasi dito marami, no, maraming mga ginigiba. For example, yan na nga yung Caltex. Tapos ito naman siya parang private property. Sa mga taga Davao dyan, tayo comment nga dyan, ito bang lugar na to is pag-aari ng ano, ng Insular Village? O hindi talaga to kasali sadya? So ito ay vacant lot kasi talaga to, never pa talaga to nagkaroon ng establishment, no, as far as I remember. Bago pa to nilinisan, ginawang ganito yung kalinis yung lugar. Dati tong ano, mga talahiban, ha, hindi pa yung may mga kahoy, talahib pa to ng araw. Alala ko lang, no, talahiban. Tapos nakatakot, parang may mga ahas ganyan. Pero ngayon, bago pa to magkaroon, nung pagkatapos ng groundbreaking, so yun lang, bali ano na siya, medyo linis na, medyo maintain na yung lugar, yung mga damo. So hanggang sa ito na, nilinis na siya, tinanggal na yung ano, bulldoze na yung mga lugar, yung mga kahoy wala na, wala natin makitang kahoy, dami pa, mga 3-4 na piraso na lang, maliliit pa, di ba? So nakalungkot kasi kailangan talaga mag-sacrifice ng mga punong kahoy in order to give way sa ating mga infra project gaya nito na makatulong din naman. Sige lang, bawi na lang tayo, magtanim tayo ng ibang mga kahoy sa ibang portion ng mundo. Pero ito na, ha, yung latest update ho dito. Yan, meron ng ano dito, nakatanim na mga round culvert para sa drainage system. So may mga hukay na dito. Since wala namang nakabakod, ibig sabihin pwede tayong pumasok dito, hindi siya danger zone or hindi siya exclusive for I mean exclusive pwede, pero since nga walang harang, so hindi tayo matawag na walang respeto sa mga bakod, harang. Yan yan yung mga ano dito, mga gawa nila. So round culvert. At ano tawag dito, itong pakadrado naman,
parang pundasyon para dyan ano ba tawag dyan? Basta kayo nang bahala. Yan o. Lagyan siya ng culvert ulit, tapos saraduhan. Kasi yung design niya, yung kanyang forma. Sinsya na medyo limited lang talaga yung ano ko dito. Knowledge about mga construction materials or mga construction equipment. So i-zoom in natin ha sa may kalayuan. So mahaba to, no? I-estimate natin na sa mga siguro more or less na mga 700 meters ang distance. Nito, mula sa aking kinatatayuan papunta doon sa may entrance ng Insular Village. Madilim ba? Ayun na, sorry, ayan na, malinaw na. So mula dyan, no, may mga nagtatrabaho, may mga naka-stay-in dyan or mga naka-base talaga ng mga nagtatrabaho para nga ayusin tong drainage system. And right after matapos ang drainage system, ito akin-akin na to ha, hula-hula ko lang. So right after na matapos ang drainage system, siguro ang isusunod nila ay ang tawag nito, isusunod na yung pundasyon ng mga tulay. Maghuhukay na sila para magsimula ng magtrabaho para sa tulay papuntang Samal and Samal to Davao, vice versa, connector bridge. So lakad na tayo dito sa kabila naman, tingnan natin yung hitsura naman dun sa pinag-dismantle na establishment. Pero mula rito tanaw natin yung tulay ha. So kung titingnan pala natin yung pinaka-pattern, ito na lang ha, sige akit tayo dito. Kung titingnan natin yung pinaka-pattern, kasi ako curious ako dito no. Para sa akin na rin to kahit paano, no? Kahit di kayo manonood dyan, akin to. Kasi ako curious, saan kaya idadaan yung tulay? So ito na, so yan yung tulay ha. Tulay na talaga yan, hindi yan yung parang ano lang, temporary na tayo ng mga poste. So yan na talaga yan. Yun na yung mga pundasyon ng poste. Yun na yung tayo niyan. Tapos ang kanyang labas ay dito nga oh, panigurado. Okay. So dyan yung kanyang labas. Mula dito sa poste na to, ito lang binatay ng poste. Mula sa may mga metal truss na to dito, metal truss dito yung poste, isa, dalawa, tatlo. Paano ko ba to sa larawan talaga no, sadya. Basta dyan ho, gitna. Yung may kulay blue. So kung taga Davao ka, lagi kang dumadaan dito. Tingnan mo tong kulay blue na yan. Yung karatula. So dyan yung magiging landing or pinakatagos nung tulay na yan. Tapos syempre, ano na siya, yung mga parang sa Skyway, sa Magallanes, Manila, sa Makati. North and southbound, ganyan. So ito yung ano itsura, ito yung latest na ganap and update dito sa Davao Samal Connector Bridge. Dito sa may Davao landing area. So kita na natin dito yung ka-progress ng pagtatrabaho. Kahit pa naibalita ng ma-extend ang trabaho, ang project na to sa operational date, target date of operation ay 2030 mula sa 2027 na na-move ito 2028, ngayon ay minove pa ulit no hanggang sa 2030. Pero sige lang, slowly but surely, kaysa wala talaga no. At least hindi sinabing hindi na matutuloy. Hindi naman pwede yun. Bawal yun sa konstitusyon, di ba? Batas kasi to. Anyway, so yun lang siguro. Thank you for watching. Ano ko lang nireport ko lang to sa inyong mga taga Davao, lalo sa mga dumadaan lagi papuntang north part of Davao, na medyo curious kayo kung anong gawa dito. Siyempre, habang sakay kayo ng inyong masasakyan ng jeep, so mabilis yung takbo ng sasakyan. So medyo silip lang kayo ng ilang segundo. So this time, ito na yung pinakamas mahabang pasilip na ginawa ko para sa inyo. So tinanggal na yung yung mga dumi, mga damo, yan. Tapos yan, flat na siya. Ibig sabihin malinis na, giveaway yan. Tapos ito drainage round culvert. So yun na, tulay, pundasyon ng tulay, mga haligi. So ito yung landing area. Okay, that would be all. Thank you for watching. See you sa susunod na mga video.